Kumusta mga kaibigan? Pagsaluhan natin ang isang kwentong puno ng suspense, kilabot, at mga misteryong hindi mo basta malilimutan. Huwag kalimutang mag-press ng subscribe button at mag-ring ng notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong kabanata ng ating mga nakakatakot na kwento. Sama-sama nating tuklasin ang mga lihim sa likod ng dilim dito lang sa channel na ito. Tara na, sumali na sa ating pamilya ng mga thrill seeker. Kabanata 1, Alkalde ng Pag-asa. Ang bayan ng San Roque ay isang maliit na lugar sa paanan ng bundok, napapaligiran ng taniman ng palay, nyugan, at matandang punong akasya. Tahimik ito, mapayapa, at sa kabila ng mga luma at bakbak na kalsada, mayroong kakaibang sigla ang mga tao, siglang tila hindi karaniwan sa mga bayan sa probinsya. Ito'y dahil sa iisang dahilan. Si Mayor Ramon de Vera. Hindi siya kagwapuhan, hindi rin siya marangya. Pero si Mayor Ramon ay may pusong hindi matutumbasan ng pera. Tuwing umaga, makikita siyang nakasuot ng simpleng polo barong, may maliit na mansa ng kape sa bulsa, habang nag-inspeksyon ng palengke. "Mayor, pa-picture!" Sigaw ng isang tindera ng isda habang nag-aabot ng bangus. "Bango naman ang paninda mo, aling nena," sagot ng alkalde, sabay ngiti at abot ng selfie pose. Lahat ng tao sa San Roque, mula sa mga tricycle driver, guro, hanggang sa mga estudyanteng high school, ay may kani-kanyang kwento kung paanong tinulungan sila ng alkalde. Si Mayor. Siya po nagbayad ng MRI ng asawa ko. Ewan ko ba kung saan siya kumukuha ng panggastos, pero di niya kami pinabayaan, kwento ni Mang Ernesto, isang retiradong sundalo. Yung scholarship ng anak ko, galing po sa kanya. Kahit hindi kami bumoto sa kanya dati, sabi ni Aling Dory, isang sari-sari store owner. May ginagawang covered court sa eskwelahan, may palibreng gupit tuwing Sabado, at ang pinakapinagmamalaki ng mga taga-bayan, ang health center na bukas kahit linggo. Ngunit sa kabila ng kabutihang iyon, may mga matang lihim na nakamasid sa kanya. Sa loob ng munisipyo, sa isang silid na madalas ay nakasara, nakaupo si Konsehal Deogracias, dating tumakbong mayor at natalo ng malaking agwat. Tarantado. Akala mo kung sinong bayani, bulong niya sa sarili, habang pinapanood ang isang video ni Mayor Ramon na nakangiti, may hawak na baby sa isang feeding program. Hindi na siya muling tumakbo. Pero hindi rin siya nawala. Tahimik siyang bumuo ng bagong alyansa, mga negosyante, dating kapitan, at isang babaeng matagal nang hindi nababanggit sa mga kwento ng bayan. 15 ng Agosto. Araw ng kapistahan. Mainit ang hangin at ang plaza ay puno ng mga banderitas. May mga parol na gawa sa papel at isang malaking stage sa gitna kung saan may mga batang sumasayaw ng tinikling. Umakyat si Mayor Ramon sa entablado, pinunasan ang pawis sa noo at mumiti sa buong bayan. "Mga kababayan ko." Palakpakan. Hiyawan. Isang matandang babae, nakasuot ng kupas na saya, ay lumapit mula sa gilid ng entablado. Mabagal ang hakbang niya, tila pinipilit ang bawat galaw. Walang pumigil sa kanya. Akala ng lahat ay isa lang siyang lola na nais lumapit kay Mayor. Bigla siyang lumapit sa mismong harapan ng alkalde, hinawakan ang braso nito, at bumulong. Walang nakarinig ng sinabi niya. Napakunot ang noo ni Mayor Ramon, saglit na napatigil sa pagsasalita. "Ano po yon, inay?" Tanong niya, pa-joke. Pero hindi bumiti ang matanda. Tumingin ito sa kanya ng diretsuhan, at sa isang iglap, lumakad palayo at nawala sa likod ng entablado. Tahimik ang ilang segundo. Tila may malamig na hanging dumaan. Nagpatuloy si Mayor sa kanyang talumpati, ngunit ang dating sigla sa kanyang boses ay tila nabawasan. Medyo nanginginig na ang kanyang mga daliri. Pinilit niyang tapusin ang mensahe, pero nang bumaba siya ng stage, mapapansing namumutla na siya. "Mayor, ayos ka lang po?" Tanong ni Mang Carding, ang kanyang bodyguard. "Ay, medyo nahilo lang siguro." Mainit kasi, mahina niyang tugon. Walang nakapansin na sa ilalim ng kanyang manggas, may munting marka ng itim na bilog sa kanyang balat, parang paso o kagat. Kinagabihan, bigla na lamang hindi nagsalita si Mayor Ramon. Umupo siya sa sopa ng kanyang sala, nakatitig sa dingding at hindi na gumalaw. Kabanata 2, ang matandang babae. Ilang araw matapos ang kapistahan, hindi pa rin nagsasalita si Mayor Ramon. Nakaupo lang siya sa sulok ng kanyang bahay, nakatingin sa kawalan, parang gulay. Sa umpisa, akala ng kanyang asawa, si Aling Liza, ay stress lang.
Tila pagod lang daw ang alkalde sa dami ng pinagdaanan sa preparasyon ng kapistahan. Pero habang lumilipas ang mga oras at araw, lumalalim ang katahimikan ng kanyang asawa. Hindi na rin siya kumakain ng sapat. Hindi na siya tumutugon kapag tinatawag. At ang mas nakakakilabot, hindi siya natutulog pero hindi rin gumagalaw. Parang may kung anong nakasabit sa kanyang kaluluwa. May kulam yan. Yan ang unang bulong na narinig ni Aling Liza mula sa kanilang kasambahay na si Mercy, isang dalagang may lahing taga-Siquijor. Hindi po normal yan, ma'am. Hindi po yan sakit. May kumulam kay Mayor. Napatawa si Liza, pilit pinapawi ang kaba. Ano ka ba, Mercy? Modernong panahon na, kulam pa rin? Depresyon lang to, kailangan lang niya ng pahinga. Pero kahit siya, hindi mapalagay. Tuwing gabi, naririnig niya ang asawa niyang bumubulong ng hindi maintindihang mga salita, habang nakapikit ngunit nakanganga, parang tinatawag ng kung anong nilalang mula sa dilim. Isang gabi, nagpasya siyang balikan ang footage ng araw ng kapistahan. Meron kasing official video ang staff ng munisipyo. Binuksan niya ang laptop sa kwarto, at sa tahimik na gabi, pinanood niya ang video. Pagdating sa eksena kung saan lumapit ang matandang babae, napahinto si Aling Liza. Pinaus niya ang video. Tinignan niyang mabuti ang itsura ng babae, maitim ang balat, puti ang buhok, sunog ang gilid ng pisngi, at may mga kalmot sa braso. Ang mga mata nito ay tila butas, parang walang laman. Walang sinuman sa staff ang nakakakilala sa kanya. Wala yan sa listahan ng bisita. Ni hindi siya taga rito, sabi ni Marivic, ang event coordinator, kinabukasan. Kaya nagtanong-tanong si Aling Liza sa mga matatanda sa baryo. Matandang babae na may sunog sa mukha. Tanong niya sa isang tindera ng saging. Ay, parang kilala ko yan. Si Aling Feli yata yan. Pero matagal nang patay yon. Sagot ng matanda, sabay bulong ng orasyon. Si Feliciana Alimudin. Bumalik sa alaala ng mga matatanda ang pangalan, Feliciana Alimudin, kilalang mananambal noon na naging kilabot ng mga taga San Roque. Minsan daw, isang politiko noong 1970s ang hindi nagbayad sa kanya matapos itong pagalingin ng hika. Sa sumunod na linggo, nakita raw ang politiko na nakabitin sa puno ng duhat, nakatawa, pero patay. Mula noon, pinagtulungan ng mga tao si Feliciana. Sinunog ang kanyang bahay sa gilid ng bundok. Inakala nilang patay na siya. Pero may mga nagkukwento pa rin na may nakikitang babae sa may liblib na parte ng kagubatan, nakaitim, may sunog sa pisngi, at may kasamang mabahong amoy ng insenso at dugo. Hindi siya namatay. Nagalit lang siya at nagtago. At ngayong may nag-utos ulit sa kanya, bumalik siya para magpaghiganti, bulong ni Mang Berting, isang matandang albularyo. Kakaibang gabi. Kinagabihan, muling bumisita si Mercy kay Aling Liza. Ma'am, nakita ko po ulit si Mayor kanina po, habang natutulog ako sa likod tumayo po siya. Pero hindi po siya normal na naglakad. Anong ibig mong sabihin? Parang hinila siya ng hindi nakikitang lubid. Matigas ang katawan niya. Hindi po siya tumingin kahit kanino. Diretso lang siya sa pinto tapos tumigil siya. At bumulong ng Felici parang may tinatawag siyang hindi natin nakikita. Muntik nang mabitawan ni Liza ang hawak niyang baso ng tubig. Feliciana. At sa mga oras na yon, nagising si Mayor Ramon sa kanyang upuan, pero hindi bilang siya. Nakangiti siya, ngunit ang kanyang mga mata ay wala sa hulog. Bigla siyang nagsalita, mahina, pahikbi. Liza, wag mo na akong hanapin, huli na ako. Bigla siyang tumirik. At muli siyang natahimik, bumalik sa kanyang pagkakaupo, parang wala lang. Kabanata 3, Lihim ng Lumang Kubo. 4 na araw nang hindi bumabalik sa normal si Mayor Ramon. Tahimik pa rin siyang nakaupo sa lumang silya sa tabi ng bintana, nakatitig sa kung saan, parang may sinusundan ng tingin sa kawalan. Si Aling Liza, bagamat takot at gulo ang isip, ay desididong alamin ang ugat ng misteryo. Bitbit ang pangalan ng matanda, Feliciana Alimudin, bumalik siya sa pinakalumang barangay sa San Roque, sa lugar na dati raw kinatatayuan ng kubo ng albularyo. Baryo Liblib ang binalot ng usok. Ang Baryo Liblib ay halos 1 oras mula sa sentro ng San Roque. Kakaunti na lamang ang mga taong naninirahan doon, mga matatanda, mangingisda, at ang ilang ayaw iwan ang lugar sa kabila ng mga bulong ng kababalaghan. Pagdating ni Liza, agad siyang sinalubong ng malamig na hangin at mga mata ng mga tahimik na residente. Hinahanap niyo si Feliciana? Tanong ng matandang babae sa tabi ng poso.
Bakit? Gising na ba siya? Ha? Tugon ni Liza. Wala lumang pangalan lang. Kalimutan mo na yon. Sabayu ko ng babae at mabilis na pumasok sa kanyang barong-barong. Pero bago ito pumasok, itinuro niya ang isang direksyon sa gubat na tila may gustong ipahiwatig. Ang kubo sa loob ng gubat. Mag-isang tinahak ni Liza ang madawag na daan. Humahalik ang mga tuyong damo sa kanyang binti habang ang mga punong kahoy ay tila nagbubulungan sa bawat hakbang niya. Sa bawat ihip ng hangin, may kasamang halimuyak na tila usok, sinabawang dahon, at bulok na laman. Matapos ang halos 30 minuto ng paglalakad, natagpuan niya ang isang lumang kubo na natatakpan ng gumagapang na halaman. Ang bubong ay halos durog at may mga lumang tandang ng anting-anting sa harapan, tali ng manok, balat ng ahas, at mga tuyong dahon ng bayabas. Lumapit siya. Tumibok ng malakas ang kanyang puso. Sa itim na pinto, may nakasulat sa lumang sulat Kastila. Huwag kang papasok kung hindi mo kayang tanggapin ang kapalit ng kaalaman. Nag-atubili si Liza. Ngunit nang muling sumagi sa isipan niya ang hitsura ng kanyang asawang tila nawalan na ng kaluluwa, pinilit niya ang sarili. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Ang altar ng kulam. Sa loob ng kubo ay puro alikabok, tila matagal nang iniwan. Ngunit may isang lugar na tila hindi tinablan ng panahon, isang altar sa dulo, gawa sa batong itim. Nakapalibot dito ang mga tuyong dahon ng mangkono, at may mga palanggana ng pinatuyong dugo. Sa gitna ng altar, may larawan ng isang babaeng nakatalikod, mahaba ang buhok, nakaputing saya, ngunit ang balat ng liig ay sunog. Tila napako ang tingin ni Liza sa larawan. Biglang humangin sa loob ng kubo, gayong sarado ang mga bintana. May mga kandilang kusa raw na matay noon ang biglang nagliyab. Doon niya narinig ang unang tinig. Ikaw ang asawa ng sinumpa. Napatigil si Liza. Ang boses ay parang galing sa ilalim ng lupa, malamig, mabigat, at punong-puno ng galit. Sino ka? Tanong niya, nanginginig ang boses. May anyong lumitaw sa likod ng altar, isang siluetang parang babae, pero hindi tao. Walang mata. Sunog ang kaliwang pisngi. Umaagos ang itim na usok mula sa mga palad nito. Ako ang tinawag. Ako ang nagbigay ng parusa. Sapagkat ang hustisya ay hindi laging nasa korte, minsan, nasa anino ng kabubatan. Lumapit si Liza, pilit nilalabanan ang takot. Anong kasalanan ng asawa ko? Wala siyang ginawang masama. Ang kulam ay hindi parusa sa kasalanan, kundi ganting hinagpis ng nainggit, ng nasaktan, ng nasuklam. Nainggit? Sinong nag-utos sa'yo? Hindi sumagot ang nilalang. Sa halip, inabot nito ang isang maliit na kahon na gawa sa buto ng hayop. Kung nais mong bawiin ang sumpa, kailangan mong malaman ang totoo. Ngunit bawat katotohanan ay may kabayaran. Anong kabayaran? Isang lihim kapalit ng isa pang lihim. Isang kasinungalingan kapalit ng alaala. At ang huling halik ng asawa mong nawawala ay hindi na sa labi, kundi sa anino ng kanyang kaluluwa. Bago pa makapagsalita si Liza, naglaho ang anyo. Sa loob ng kahon. Pagbalik ni Liza sa bahay, binuksan niya ang kahon. May lamang isang itim na buhok, mahaba at basa pa, na tila binunot sa ulo ng patay. Kasama rin ang isang lumang larawan, kung saan kitang-kita si Mayor Ramon kasama ang isang lalaking politiko na matagal na niyang kakumpetensya, si Vice Mayor Salcedo. Pareho silang nakangiti. Pero ang mas nakakatindig balahibo, sa gilid ng larawan, nakatayo ang isang babaeng halos hindi napapansin, nakaitim, walang mata, at nakangiti. Kabanata 4, ang uod sa likod ng lente. Makalipas ang isang gabi ng bangungot, bumangon si Aling Liza sa alingas-ngas ng ulan, tila pinapatak ang bawat patak hindi sa bubong, kundi direkta sa kanyang dibdib. Kasama sa panaginip niya ang imahe ng larawan, si Ramon, si Vice Mayor Salcedo, at ang misteryosong babaeng nakangiti mula sa dilim. Hindi siya mapakali. May kung anong gumugulo sa kanya tungkol sa larawang iyon. Para bang hindi iyon basta kuha lang ng photographer, parang may nahuling hindi dapat makita. Retrato ng katotohanan. Binuksan niya muli ang lumang kahon, hinugot ang larawan, at sinipat ito sa ilalim ng ilaw. Sa unang tingin, parang normal ang litrato. Si Ramon at Salcedo, parehong nakangiti sa gitna ng isang ribbon-cutting ceremony. Ngunit sa gilid ng kuha, naroon niya ang babaeng may maitim na damit at mahabang buhok, malabo, parang kaluluwa.
Agad siyang nagtungo sa photo studio sa bayan, kay Mang Tonyo, ang matagal ng photographer ng San Roque. "Liza," sabi ni Mang Tonyo matapos saliksikin ang litratong dala. "Hindi ako ang kumuha nito." Pero teka. Binuksan niya ang isang lumang drawer at hinugot ang album ng mga official event photos. Habang pinapakita ang ibang mga kuha, napansin ni Liza ang isang pattern. Sa bawat litrato kung saan naroon si Salcedo, may isang babaeng anino sa background. Minsan nasa likod ng puno. Minsan sa salamin ng sasakyan. Minsan sa loob ng bintana ng isang gusali. Pero hindi lang iyon ang nakakabahala. Sa bawat sunod-sunod na kuha, palapit ng palapit ang babae kay Ramon. Sa huli, bago pa man ang araw ng rally, nasa likod na siya mismo ng upuan ni Ramon sa munisipyo. Hawak na nito ang balikat niya. Ang kwento ni Mang Tonyo. "May sinabi sa akin noon ang lola ko," bulong ni Mang Tonyo, "na may isang kulam sa bayan na hindi na gumagamit ng orasyon o albularyo kundi ng mga larawan." "Larawan?" Bulalas ni Liza. "Yung tinatawag na paningin kulam. Kinukunan lang ng litrato ang target habang may espiritu sa paligid at sa pamamagitan ng litrato, ipinapasa ang sumpa. Parang entrapment sa loob ng imahe." Napasinghap si Liza. Ibig sabihin si Ramon, sinundan na sa mga retrato pa lang. Baka matagal nang sinusundan ng kulam. Pero hindi siya inatake hanggang sa rally na yon. Siguro, noon lang siya tuluyang nahuli sa anino. Pagbabalik sa munisipyo. Kinabukasan, dala ang impormasyong nakuha, nagtungo si Liza sa munisipyo. Halos alas 5 na ng hapon, at ang buong lugar ay parang lumalamlam sa kadiliman, kahit hindi pa lubos ang takip silim. Naabutan niya roon ang sekretarya ni Ramon, si Mila. "Nakita mo ba to?" tanong ni Liza habang ipinapakita ang larawan. Napakunot noo si Mila. "Ma'am, parang kilala ko yung babae sa gilid." "Kilala mo?" "Hindi ko sigurado pero noong rally, may matandang lumapit sa akin habang nag-aayos kami ng sound system. Sabi niya, ipapakita ko sa'yo kung sino talaga ang may lakas." Tapos biglang dumaan sa likod ng stage, yung babaeng kulubot, may parang sunog sa mukha. Nanlamig ang likod ni Liza. "Aling Liza," dagdag ni Mila, "hindi ko alam kung nagkataon lang, pero matapos siyang dumaan, biglang nagloko ang ilaw, nasira ang mic, at ilang minuto lang, si Mayor ayon na." Mga uod sa retrato. Bumalik si Liza sa bahay at muling sinipat ang larawang isinama ng nilalang sa kahon. Habang pinapalapit niya ito sa ilaw, may kakaibang nangyari, parang gumagalaw ang isang bahagi ng larawan. Hinila niya ang magnifying glass at tumingin ng mas malapit. Doon niya nakita ang maliliit na uod, hindi literal, kundi tila mga aninong gumagapang mula sa sulok ng litrato, papunta sa imahe ni Ramon. Hindi lang ito larawan, ito'y buhay na kulam. Babala mula sa altar. Sa sobrang takot, binuksan muli ni Liza ang kahon at sinubukang hawakan ang hibla ng buhok. Paghawak niya rito, nagliyab ang dulo nito at nagsalita ang hangin sa kanyang likuran. Ang paningin ay daan. Ang lente ay pinto. At sa likod ng bawat ngiti ay may nakatago na mga matang walang liwanag. Tumigil ang apoy. Bumalik ang katahimikan. Ngunit sa kanyang likod may naramdaman siyang malamig na palad na tila dumaan sa kanyang batok. Paglingon niya, walang tao. Cliffhanger. Sa bandang huli ng gabi, muling tinignan ni Liza ang larawan bago matulog. Sa sobrang kaba, itinabi niya ito sa ilalim ng unan at pilit na pinikit ang mata. Ngunit bago siya tuluyang makatulog, nakarinig siya ng tunog ng camera shutter mula sa loob ng kanyang kwarto. Click! Tumigil ang oras. Dahan-dahan siyang dumilat at sa harap ng kanyang kama, sa tabi ng pintuan, may nakatayong babaeng nakaitim, walang mata, at nakangiti. Kabanata 5, ang larawang hindi maibura. Buod ng nakaraan. Sa pagtatapos ng Kabanata 4, narinig ni Aling Liza ang tunog ng camera shutter sa kanyang kwarto, ngunit wala siyang hawak na kamera. Sa pagdilat niya, isang babaeng nakaitim, walang mata, at nakangiti ang nakatayo sa tabi ng pintuan. Gising sa bangungot. Click! Tila tumigil ang mundo. Nanginginig, napaatras si Liza sa kama, pilit na inaabot ang lampshade habang nakatitig sa nilalang. Ngunit sa mismong iglap na sumindi ang ilaw, wala na ito. Ang pinto ay nakasara. Tahimik ang paligid. Ngunit ramdam niya may naiwan. Nang muling silipin ang retrato sa ilalim ng kanyang unan, nanlaki ang kanyang mata. Nagbago ang larawan.
Si Ramon, na dati nakangiti, ay nakapikit na ang mga mata. Ang babaeng nakaitim sa gilid ay mas malinaw na. Hindi na malabo, nakatayo na siya sa mismong tabi ni Ramon, at ang kanyang mga daliri ay tila nakakapit sa lig nito. Litrato ng pagkawala. Kinabukasan, agad na nagtungo si Liza kay Mang Tonyo upang ipakita ang pagbabagong iyon. Ngunit may mas nakakagulat pa. Mang Tonyo, namumutla, Ate Liza, may kakaiba rin akong nakuha kagabi. Ipinakita niya ang isang bagong kuha mula sa isang kaibigan niyang photographer sa ospital, isang kuha kay Mayor Ramon habang inaalagaan si Lee. Pero bakit may itim na anino sa salamin sa likod ng kama niya? Sa salamin, kitang-kita ang refleksyon ni Ramon at sa likod niya, isang babaeng nakayuko, nakasuot ng itim, at may hawak na kandila na may berdeng apoy. Hindi siya physical, bulong ni Tonyo. Pero kitang-kita siya ng lente. Para bang may ritual na isinasagawa sa mismong harap natin, dugtong ni Liza. Pagbisita sa matandang albularyo. Sa takot at pagkalito, pinuntahan ni Liza ang matagal ng albularyo sa kabundukan ng San Roque, si Kamando, na dating kinukonsulta ng pamilya ni Ramon. Aling Liza, saad ni Kamando habang pinapainom siya ng mapait na tsaa. May kinukulam sa pamamagitan ng larawan at paningin. Paningin kulam po ba ito? Tumango si Kamando. Ngunit hindi ito ordinaryo. May nagpapakilos ng espiritong tagapagbantay mula sa ilalim ng lupa. Isang luklok ng itim, isang uri ng nilalang na sumasama sa mga anino at lente ng mata. Pinakita ni Liza ang larawan. Pinagmasdan ito ni Kamando sa ilalim ng kandilang may itim na mitsa. Lumutang ang larawan. Nagliyab ang gilid nito. Ngunit hindi nasusunog. Hindi mo ito basta masisira, anya. Kapag ang larawan ay ginamit na bilang daan ng isang itinalagang itim na kulam, ito'y parang selyo. At ang pagbura rito ay nangangailangan ng kapalit. Maling larawan. Pagbalik sa bayan, napansin ni Liza na may mga poste at dingding na may mga bagong poster ni Vice Mayor Salcedo, bagong campaign material kahit wala namang eleksyon. Sa isa sa mga poster, may kakaibang detalye, isang anino sa gilid. Hindi ito basta shadow lang. Sa bawat poster, kapag sinikatan ng liwanag mula sa gilid, may aninong mukha ng matandang babae ang lumilitaw, parang watermark. Nakangiti. Nakatingin sa'yo kahit saan ka lumipat. Gabi. Ang buong bayan ay natatabunan na ng poster. Tila sinasadyang ikalat ang mga ito sa bawat sulok, parang pinapadami ang daan ng kulam. Umiiyak ang lente. Sa kanyang pagbabalik sa bahay, sinubukan ni Liza na sunugin ang mga retrato. Ngunit hindi nasusunog ang larawan ni Ramon. Napansin niya ang kanyang lumang DSLR camera na nakatambak sa kabinet. Inilabas niya ito at sinubukang kuhanan ang larawan ni Ramon. Pagkatapos ng flash, tumulo ang likidong itim mula sa lente ng kamera. Para bang umiyak ang mismong lente. Nagtilian ang mga ilaw. Umikot ang ceiling fan ng mag-isa. Tumindig ang kanyang mga balahibo nang may bumulong sa kanyang tenga. Hindi mo kami mabubura. Kundi ikaw ang mawawala. Final scene. Habang pinipilit matulog, nakadama si Liza ng matinding presensya sa loob ng kanyang bahay. Dumilat siya at sa salamin sa paanan ng kanyang kama, nakita niya ang sarili niyang refleksyon, ngunit nakangiti ito sa kanya. Hindi siya nakangiti. Ngunit ang refleksyon niya, nakangisi ng malalim, at dahan-dahang nagbubuka ng bibig para sabihin ang salitang Salcedo. Biglang bumagsak ang salamin sa sahig. Nabasag ito. Ngunit ang refleksyon niya, naiwan sa pader, nakangiti pa rin. Kabanata 6, Lente ng Kaluluwa. Buod ng nakaraan. Matapos malaman ni Liza na may malalim at itim na kulam na isinagawa kay Mayor Ramon gamit ang larawan at paningin, nadiskubre niya rin na hindi ordinaryong kulam ito. Pati ang kamera at salamin ay nagiging daanan ng espiritu. Sa salamin ng kanyang kwarto, nakita niya ang sarili, pero may ibang refleksyon. Nakangiti. At nagsabi ng isang pangalan, Salcedo. Basag na salamin, buong sumpa. Kinabukasan, sa liwanag ng araw, tinipon ni Liza ang mga basag na piraso ng salamin. Ngunit kahit basag, bawat piraso ay may refleksyon pa rin. At lahat ng refleksyon ay pareho, nakangiti. Nang hipuin niya ang isang piraso, may matinis na boses siyang narinig sa loob ng kanyang isipan. Lahat ng makatingin ay magiging tagapagpasan. Biglang dumugo ang daliri niya sa pagkahiwa, at nang tumulo ang dugo sa basag na piraso, bumigat ang hangin sa paligid.
Bumukas ang mga ilaw, humuni ang radyo ng mag-isa, at isang tawanan ang umalingaw mula sa mga sulok ng bahay. Pagkawala ng anino. Samantala, sa ospital, napansin ng mga nurse na si Mayor Ramon ay tila wala ng anino. Kapag sinikatan ng araw o ilawan, walang bumabagsak na anino sa kama niya. Tinawag si Dr. Clara at isinagawa ang simpleng test. Nilagyan ng lampara sa tabi ni Ramon, walang anino. Parang hindi na siya bahagi ng mundong ito, bulong ni Dr. Clara. Sa parehong sandali, pumasok si Vice Mayor Salcedo sa ospital para sa pagbisita. Ngunit sa security camera footage, may anino siyang sinusundan na hindi nakikita ng mata. Sagradong lente. Bumalik si Liza kay Kamando upang isalaysay ang karanasan. Ipinakita niya ang basag na salamin, ang larawan ni Ramon, at ang kamera na umiyak. Hindi lang ito kulam, sabi ni Kamando. Isa itong sumpang lente. Ginagamitan ito ng sinumpang anting-anting, isang apulente, na minsang ginamit noong panahon ng mga Kastila para makuha ang kaluluwa ng mga rebeldeng Pilipino sa isang kuha lang ng larawan. Ipinakita ni Kamando ang isang lumang libro ng mga sinaunang albularyo. Sa isang pahina, naroon ang larawan ng isang matandang babae na halos kapareho ng babaeng nasa larawan ni Ramon. Sa caption, Ina Ana, ang huling tagapagdala ng lente ng dilim. Isang salamangkera mula sa linya ng mga bruha sa Mindoro na nawala matapos kunin ang kaluluwa ng isang alkalde noong 1914. Ang lumang kamera ni Salcedo. Sa pananaliksik ni Liza at Mang Tonyo, nalaman nila na si Vice Mayor Salcedo ay isang kolektor ng antiki cameras at may isang rare na kamera na binili mula sa isang espiritista sa Quiapo. Sa pagsilip sa kanyang public social media archive, may isang picture siya noong 3 buwan bago ang nangyari kay Ramon. Sa caption, first shot with the Vrit Dumber lens. Feels like it takes more than images. Sa mismong post may nag-comment. Mahal ang kapalit ng ganyang lente. Handa ka na ba sa hinihingi nito? Hindi sinagot ni Salcedo. Aninong naglalakad? Kinagabihan, habang papauwi si Liza, napansin niya ang kakaibang katahimikan sa mga kalsada. Walang tao. Walang motor. Walang aso. Paglingon niya, may isa siyang nakitang anino na naglalakad sa kabilang kalsada, ngunit walang katawan. Paglingon ulit, wala na ito. Ngunit pag-uwi niya sa bahay, sa ilalim ng kanyang pintuan ay may ipinasok na lumang retrato, isang larawan ng kanyang pamilya, kasama siya, ngunit patay ang mata. Lahat ng mata sa retrato ay normal. Sa kanya lang, itim na butas. Ritual ng pagsira. Kamando ay nagpa siyang isagawa ang unang bahagi ng ritual, paghiwalay ng kaluluwa sa lente. Sa patay na oras ng gabi, ginamit nila ang lumang larawan ni Ramon, ang dugo mula sa hiwang daliri ni Liza, at isang itim na kandilang may awit ng Latin na panira ng sumpang lente. Ngunit bago matapos ang orasyon, namatay ang kandila. Biglang may humikab ng malakas sa loob ng bahay ni Kamando. Paglingon nila si Mayor Ramon, nakatayo sa labas ng pintuan. Wala sa ospital. Nakatingin lang. Ngunit walang anino. Walang ekspresyon. Wala ring buhay sa kanyang mata. Cliffhanger. Sa paglapit ni Liza sa bintana para tiyakin kung totoo ba ang kanyang nakikita, biglang kumislap ang kamera ni Mang Tonyo sa kusina kahit walang kumukuha. Nang tignan nila ang litrato. Si Ramon ay nasa harap pa rin ng bahay, ngunit may isa pa siyang kasama sa likod. Si Ina Ana. Hindi lamang ito litrato, dahan-dahang kumikilos ang larawan. Kabanata 7, ang kaluluwang nakasilid sa frame. Buod ng nakaraan. Matapos ang ritual ni Kamando at Liza upang putulin ang sumpa sa pamamagitan ng larawan at kandila, biglang lumitaw sa labas ng bahay si Mayor Ramon, walang anino, walang emosyon, tila isang bangkay na naglalakad. Ngunit ang mas nakakakilabot ay ang larawang kusa umanong kuha sa kanila ng kamera ni Mang Tonyo. Sa likod ni Ramon, nakangiti ang matandang mangkukulam na si Ina Ana, na ayon sa kasaysayan, ay matagal nang patay. Buhay na larawan. Sa paglapit nila sa kamera upang ulitin ang pagtingin sa litrato, nanlambot ang tuhod ni Liza. Ang larawan ay unti-unting kumikilos, parang video, ngunit nasa printed photo. Si Ina Ana ay dahan-dahang lumalapit sa balikat ni Ramon, nakatingin sa kamera, at binubuka ang bibig. Walang tunog, ngunit mababasa ang kanyang bibig sa pagbigkas ng salita. Bukas ang pinto. Biglang pumutok ang bumbilya. Kumislap ang kandila. At sa labas, kumalabog ang pintuan ni Kamando. Wala na sa ospital.
Habang nangyayari ito, sa ospital, nadiskubre ng mga nurse at gwardiya na wala na si Mayor Ramon sa kanyang kama. Wala ring CCTV footage na nagpapakita kung paano siya nawala. Tanging nakita lang nila ay ilang segundo ng footage kung saan biglang nag-freeze ang oras. Sa screen, tila huminto ang mga orasan at gumalaw lang si Ramon, tumayo, at lumakad palabas ng screen. Ngunit ayon sa mga staff, wala silang naramdaman. Parang hindi nila nakita si Ramon na lumakad. Sa mga mata nila, nakahiga pa rin siya. Nang subukang ibalik ang footage, hindi na ito nagpe-play. Ang screen ay may isang natitirang imahe. Isang mata. Malaki. Itim. At nakatitig. Lihim ni Salcedo. Samantala, si Vice Mayor Salcedo ay dumalo sa isang pribadong pulong ng mga lokal na politiko sa bayan. Ngunit halata ang kanyang pagiging tensyonado. Sa gitna ng pulong, tumawag ang isang matandang lalaki mula sa kanyang phone na may pangalan lang na Ana. Nagpahinga si Salcedo sa CR, sinagot ang tawag, at narinig lang ang isang bulong sa kabilang linya. Nabuksan na ang lente. Handa ka na bang bayaran ang halaga? Napatingin si Salcedo sa salamin sa CR. Sa halip na sarili, nakita niya si Ramon nasa loob ng salamin. Nanlilisik ang mata. Duguan ang dibdib. Nanghihingi ng hustisya. Ang pagsasalita ng bangkay. Bumalik tayo kina Liza. Hindi na nila binuksan ang pinto. Ngunit nang silipin nila sa butas ng pintuan, wala ng tao. Walang Ramon. Walang ina Ana. Pagbalik nila sa mesa, nakita nilang nawala ang larawan. Nang hanapin sa paligid, napansin nila itong nasa ilalim ng altar ni Kamando, ngunit iba na ang nilalaman. Si Ramon ay nakahiga sa kabaong. Si Liza at Kamando ay nakatayo sa gilid ng kabaong. Parehong may mga sugat sa leg. Nanginginig si Kamando. May isa pang lente. Hindi lang ito simpleng larawan. Isa itong paalala ng darating. Pagdalaw sa simbahan. Naalala ni Liza ang luma at abandonadong simbahan sa gilid ng burol, dati itong ginagamit para sa mga exorcism ng mga Kastila. Ayon kay Kamando, doon isinagawa ang huling ritual kay Ina Ana bago siya nawala. Nagpunta sila sa simbahan kinagabihan. Tahimik. Madilim. Amoy amag at insenso. Sa altar, may nakabaong lumang portrait camera na nakalibing sa ilalim ng latang ginto. Inukit dito ang salitang, lente ng alingaw-ngaw ng kaluluwa. Nang subukang hawakan ni Liza ang kamera, nagsindi ang mga kandila sa paligid, mag-isa. Mula sa kisam ay may boses na bumaba, tila mula sa matagal ng patay. Sino mang gumamit ng aking mata ay magiging salamin ng kanyang kasalanan. Panibagong anino. Sa pag-uwi nila, may naramdaman si Liza na kakaiba. Sa bawat salamin na madaanan niya sa cellphone, rearview mirror, bintana, laging may lalaking nakatingin sa kanya. Minsang tumapat siya sa salamin sa bahay, at hindi siya ang bumagalaw. Ang refleksyon niya ay kumakaway. Sa loob ng salamin, may isa pang mundo, at natrap na raw doon ang kaluluwa ni Ramon. Pagpapakita sa burol. Kinabukasan, ginulat ng balita ang buong bayan, patay na si Mayor Ramon. Natagpuan ang kanyang katawan sa may tabing ilog, may mga bakas ng paso sa katawan, at wala pa ring anino. Ginawa ang burol sa munisipyo. Libo-libo ang dumalaw. Ngunit ang pinakakinilabutan ang pamilya, dahil sa bawat lumalapit sa kabaong, nanginginig ang ilaw. At lahat ng larawan nakuha sa burol blurry si Ramon. Sa isa sa mga kuha ng litratista, napansin ni Liza na may dalawang tao sa likod ng kabaong. Si Vice Mayor Salcedo at si Ina Ana. Cliffhanger, isang lente na lang. Bumalik si Kamando kay Liza na may balitang nakakagimbal. May natitirang isang lente ang pinakauna. At ito ang ginamit kay Salcedo para ilipat ang sumpa. Kung sino man ang magpapatuloy ng ritual, siya ang susunod na maging lalagyan ng kaluluwa. Napatingin si Liza sa kanyang cellphone. Sa selfie cam, hindi na siya ang nakikita. Bagkus, isang matandang mukha na walang mata. Kabanata 8, ang sumpang namamana. Pagbabalik sa puno ng mga bangungot. Dumaan si Liza at Kamando sa dating lugar ng tahanan ni Ina Ana, isang bakanting lot sa gilid ng sapa na ngayon ay nilagyan na ng harang. Pero sa gitna ng dilim ng gabi, malinaw nilang nakikita ang isang puno roon na hindi lumalago ni natutuyo, isang balitin na tila laging basa ng dugo. Naglatag si Kamando ng asin sa paligid.
Dala nila ang orihinal na lente na nakuha mula sa simbahan, balot sa tela na may mga dasal. Sabi ni Kamando, dito isasagawa ang pinal na ritual. Pero may kapalit ito. Ang kaluluwang isasauli ay kailangang palitan. Kasaysayan ng lente. Habang nag-aayos, isinalaysay ni Kamando ang buong lihim ng lente. Noong panahon ng mga Kastila, ginamit ang lente para hulihin ang kaluluwa ng mga pinaghihinalaang mangkukulam. Kapag kinunan sila ng larawan gamit ito, na ikukulong ang kaluluwa sa loob. Ngunit si Ina Ana, isang tunay na babaylan, ay niloko at pinilit kunan ng lente habang sinasaktan ng mga prayle. Sa galit niya, isinumpa niya ang lente at ibinalik sa bawat makakalimot sa kasalanan. Kung sino mang gagamit nito ng may inggit o kasakiman siya ang magiging bagong sisidlan ng mga kaluluwa ng pinahirapan. Ang lihim ni Vice Mayor Salcedo. Sa parehong oras, si Vice Mayor Salcedo ay nasa kanyang private room. Sa harap niya, isang antike na salamin. Sa likod niya, 3 albularyo na bayaran. Lalakas ka, ani ng isa, basta't wag mong sirain ang salamin. Ngunit kahit anong gawin, hindi niya mapigilang manginig. Mula sa salamin, lumalabas ang imahe ni Mayor Ramon na kangiti. Nangingitim. At nakaturo sa kanya. Bigla siyang sumuka, itim na likido ang lumabas sa kanyang bibig. Ang kanyang balat ay tila naglalabasan ng mga bitak. Parang may bumabalik sa kanya. Simula ng ritual. Sa bakanting lot, sinimulan na ni Kamando at Liza ang ritual. Inilapag nila ang lente sa gitna at binasag ang maliit na botelyang may dugo ni Ramon. Nagsindi si Kamando ng 5 kandilang itim, isa bawat sulok ng bilog. Habang binibigkas ni Kamando ang mga sinaunang dasal sa baybayin, biglang dumilim ang paligid, parang may ulap na bumalot sa buwan. At mula sa lente, lumabas ang usok na may hugis ng mukha ni Ramon. Ngunit hindi lang isa ang lumabas. Mga mukha ng mga namayapa. Isang babae. Isang bata. Isang matanda. Sumunod-sunod ang paglabas ng mga kaluluwa mula sa lente, lahat sila'y biktima ng sumpa. Isa-isa silang bumaling kay Liza. Tuloy mo, bulong nila. Ikaw ang susi. Ikaw ang bagong tagapag-ingat. Ngunit bago pa matapos ang bilog ng dasal, nagliyab ang kandilang nasa timog silangan. At lumitaw ang mas malalim na boses. Tama na yan, Kamando. Ang halimaw ay nasa paligid nyo lang. Pagdating ng halimaw, mula sa kakahuyan, dumating si Vice Mayor Salcedo. Hindi na siya normal. Maputla, nangingitim ang mata, may punit sa liig na tila kinagat mula sa loob. Kailangan ko siyang ibalik. Sigaw niya. Hindi ako ang dapat kunin ng mga multo. Naglabas siya ng baril. Tinutukan si Liza. Ngunit hindi siya binaril. Sa halip, binaril niya ang lente. Pagbuka ng mundo. Sa pagsabog ng lente, lumindol sa mismong gitna ng bilog. Bumuka ang lupa. Parang isang butas ng impyerno ang nabuo. Lahat ng kaluluwang lumabas mula sa lente ay hinigop pabalik sa bitak. Ngunit bago ito magsara, isang kamay ang sumalo kay Liza at humatak sa kanya. Huwag mo akong iwan, anak. Ang tinig ay kay Mayor Ramon. Pagpipili. Naiiyak si Liza. Hinawakan niya ang kamay ng ama, ngunit sabay na lumitaw sa kabilang bahagi si Ina Ana. Piliin mo. Dugo mo o ang makatarungan. Ang pagpili niya ay hindi lang para kay Ramon, ito ay pagpili kung mananatiling buhay si Liza, o siya ang magiging bagong sisidlan ng lente. Napapikit si Liza. At pinakawalan ang kamay ng ama. Pagsasara ng ritual. Sa huling dasal ni Kamando, tumigil ang pag-uga ng lupa. Nagmistulang bato ang labi ni Ramon at ni Salcedo, parehong nakatitig pa rin sa kanya bago tuluyang maging alikabok. Muling nabuo ang lente sa lupa, ngunit ngayon nakasara ng tuluyan. Wala nang kaluluwang lumalabas. Tumahimik ang gabi. Cliffhanger, ang salamin. Pag-uwi ni Liza, pagod at duguan, humarap siya sa salamin sa kanyang kwarto. Ngunit sa halip na sarili niya, si Kamando ang nakita niya, duguan at may takip ang mata. At sa sulok ng refleksyon, si Ina Ana nakangiti. Isa ka na sa amin. Kabanata 9, ang huling kuha. Pagising sa dilim. Nagising si Liza sa gitna ng gabi, nanginginig at basa ng pawis. Nasa sahig siya ng kanyang kwarto, hawak-hawak ang kanyang ulo, parang may bumalot na anino sa paligid. Hindi siya makagalaw.
Habang nakatitig siya sa salamin sa harap niya, muling lumitaw ang mukha ni Kamando, duguan, at may nakatakip na bandana sa isang mata. Ngunit nang tumingin siya sa likod ni Kamando, may isang aninong sumilip mula sa likod ng kurtina, si Inaana, nakangiti na parang bulalakaw. Ang telepono. Biglang tumunog ang telepono. Kinabahan si Liza habang sinasagot. Sa kabilang linya, si Mayor Ramon ang nagsalita, mahina, ngunit malinaw. Liza, huwag mong hayaan na makuha nila ako. Nasa iyo ang lahat. Bago siya magsalita pa, naputol ang linya. Sinilip ng kamera. Nagmadaling kumuha si Liza ng cellphone at nag-record gamit ang front camera. Sinilip niya ang kwarto ng paunti-unti, nakatuon ang kamera sa salamin. Lumabas sa video ang isang mukha na mabilis na sumilay sa likod niya, si Vice Mayor Salcedo, nangingitim ang mga mata, at may ngiting malupit. Tinapik ni Liza ang screen pero naglaho ang mukha. Pagsilip sa nakaraan. Sa pag-iisip ni Liza, naalala niya ang mga sinasabi ni Kamando tungkol sa lente. Baka may paraan pa upang makuha ang kaluluwa ni Mayor Ramon. Pumunta siya sa lumang simbahan kung saan huling nakita nila ang lente. Ang lumang simbahan. Tahimik ang simbahan, may lumang kandila sa altar. Doon niya nakita si Padre Ernesto na nagdarasal sa sulok. Nag-usat sila ni Padre Ernesto tungkol sa sumpa. Ibinunyag ng pari. Ang lente ay isang selyo ng kaluluwa at may paraan upang muling buksan ito. Ngunit ang panganib ay mas malaki dahil maaaring mahuli hindi lang ang kaluluwa ng inaapi, kundi pati ang mga buhay. Tinuruan ni Padre Ernesto si Liza ng dasal ng paglilinis at binigyan siya ng isang maliit na krus na gawa sa kahoy ng balite. Pagsalubong sa kalaban. Sa labas ng simbahan, narinig nila ang malalakas na hakbang. Dumating si Vice Mayor Salcedo, ngayoy halos hayok sa galit at may kasamang 2 taong nakamaskara, mga albularyo na nakipagkontrata sa kanya. Pinilit niyang hulihin si Liza. Ngunit gamit ang krus at dasal, nagkaroon si Liza ng lakas at paninindigan. Ang labanan ng espiritu. Nagulat si Vice Mayor Salcedo nang makita ang ilaw mula sa krus ni Liza. Unti-unting naglaho ang mga albularyo at siya'y nanlumo pero hindi pa tapos. Lumapit siya ng mabilis at nagtangka siyang manakit. Ang alamat ng balite. Biglang bumagsak ang krus sa lupa, pero nang ito'y naabot ni Liza, isang liwanag ang lumabas mula dito. Dumating ang espiritu ni Inaana, nangingitim at nakangiti, pero hindi na malupit. Kumuha siya ng balit mula sa lupa at ginamit bilang sandata laban kay Vice Mayor Salcedo. Ang pagwawakas ng kulam. Habang nakikipaglaban, nabasag ang salamin na ginamit sa kulam. Dahan-dahang bumalik ang mga kaluluwa na naipit sa lente, kabilang si Mayor Ramon, sa kanilang katawang lupa. Huminga ng malalim si Liza nang makita siyang muling kumikilos at nakatingin sa kanya. Pangakong hindi malilimutan. Tumigil ang laban. Nangarap si Mayor Ramon na muling maglingkod ng tapat sa bayan, habang si Vice Mayor Salcedo ay nawawala sa dilim ng gabi. Tumayo si Liza at nilingon ang simbahan. Sa huli, niyakap niya ang krus na yari sa balit. Hindi na muling ulit ang sumpa. Kabanata 10, ang huling panata. Bagong umaga sa bayan. Sumapit ang umaga. Ang bayan ay tila nabalot pa rin ng katahimikan, pero may kakaibang liwanag sa hangin. Naglakad si Liza sa plaza, kasama si Mayor Ramon na unti-unting bumalik sa dati niyang anyo, hindi na parang gulay, kundi buo ang katawan at isipan. Ngunit ramdam ni Liza ang bigat sa kanyang puso, ang mga nangyari ay hindi basta matatapos. Pagharap sa bayan. Nagdaos si Mayor Ramon ng isang pulong bayan sa harap ng munisipyo. Maraming tao ang nagtipon, may halong takot, pagdududa, at pag-asa. Lumabas si Mayor Ramon sa entablado, matatag ang tingin. Mga kababayan, alam kong marami sa inyo ang nadapa at nasaktan sa mga nangyari. Pero ngayon, nangangako akong babawi at ipaglalaban ko ang bayan na ito, sa tulong ng inyong lahat. Ang pag-amin. Lumapit si Liza kay Mayor Ramon. Alam mo ba na ang sumpa, hindi lang nakatali sa'yo? Nakalagay na rin ito sa akin at sa krus na ito. Ibinigay niya ang maliit na krus na yari sa balete. Napangiti si Mayor Ramon, may bahid ng lungkot sa kanyang mga mata. Hindi tayo maaaring maging alipin ng takot. Ang tunay na lakas ay pagharap sa dilim, hindi pagtakas dito. Paglalakbay ni Liza. Nagdesisyon si Liza na pasukin ang albularyo upang tuluyang alisin ang sumpa sa krus. Sa tulong ni Kamando, bumalik sila sa lumang bahay ni Inaana, ngayon ay may bagong sigla.
Dito nila sinimulan ang ritual ng paglilinis na nagsasama ng apoy, dasal, at pagputol ng mga hibla ng buhok at tela na may sumpa. Pag-alis ng sumpa. Habang nag-aalab ang apoy, naramdaman ni Liza ang paghilom ng kanyang katawan, ang bigat ng sumpa ay unti-unting bumababa. Ngunit biglang may bumukas na pinto sa madilim na silid. Lumabas si Vice Mayor Salcedo, nangingitim ang balat, nilalakad ng pilit. Hindi na siya tao, isa na siyang anino, isang nilalang na naglalakad sa pagitan ng buhay at kamatayan. Huling laban. Lumaban si Liza gamit ang krus at dasal habang tinutulungan siya ni Kamando. Ngunit si Salcedo ay napakatindi ng laban, naglabas siya ng madilim na enerhiya na tila gustong lunurin ang buong bahay. Pag-asa mula sa nakaraan. Biglang dumating ang espiritu ni Ina Ana, sumulpot mula sa apoy. Ang sumpa ay hindi para sa mga inosente. Hindi para sa mga nagmamahal. Hinawakan niya ang krus at nilagyan ito ng liwanag. Nawala si Vice Mayor Salcedo sa isang hagod ng liwanag, tila sumigaw ng matinding paghihirap bago tuluyang nawala. Pagtatapos ng sumpa. Nagsara ang pinto ng silid nang maramdaman ang kapayapaan. Napawi na ang sumpa hindi lang kay Mayor Ramon, kundi pati kay Liza at sa buong bayan. Bagong bukang liwayway. Muling naglakad si Liza at Mayor Ramon sa plaza. Ngayon, magkasama nilang pinangako na iingatan nila ang bayan laban sa kasamaan, paninindigan sa katotohanan, at pagkakaisa. Pangwakas. Sa huling eksena, nakatingin si Liza sa krus. Hindi na tayo ang magiging sisidlan ng sumpa. Ang sumpa ay ating pinagdaanan, tinanggap at napagtagumpayan. Lumabas siya sa simbahan habang ang araw ay sumisikat, puno ng pag-asa. Taps na ang kwento, ngunit ang aral ay mananatili, sa bawat kadiliman, may liwanag na magmumula sa tapang ng puso. Salamat sa panonood pakikinig mga kaibigan. Kung nagustuhan niyo ang kwento, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para hindi niyo ma-miss ang mga susunod pa nating nakakatakot na kwento. I-click din ang notification bell para lagi kayong updated. I-share niyo rin sa mga kaibigan niyo na mahilig sa thrill at kilabot. Hanggang sa muli, ingat kayo palagi at tandaan, hindi kayo nag-isa sa dilim.